bakit wala po ito nagre-reklamo? Ay, ginagawa talaga po namin. Ayun po, pupuntahin niyo po sa election office. Yun nga po pinaano lang po. Pag wala, hindi na lang po sila bumuboto. Sayang naman. Sayang. Sayang po yun. At saka itatanong ko din po. Di ba pag voter yung pag-checking po, kanina nag-checking po kami. May distance po ba yan bawat pagpila ng isang botante sa pagpila po sa paglalagay po sa counting machine? Wala naman po, no? Nasa ano po yan? Nasa electoral board to ensure na hindi nakikita Kasi baka yung makita. mga bumuboto. Yes. So depende po sa configuration ng classroom kasi iba-iba eh. Iba-iba. At saka isa din pa po, attorney, yung tungkol yung po sa, kasi di ba kami po nasa front desk po kami. After po nung bilangan, di ba, magkuha ng election return, kailangan po ba bawat presinto may mga representative po ang PPCRP? Yes, ma'am. Para po sa kanila maibigay yung ating election return. election. Salamat po. Thank you po. Good morning po. Morning po. Yung kanina po nagsabi na parang kinuha yung PPCRP as third member. Sir, sino po ang pipirma doon sa mga signatories ng mga election returns? Hindi po siya pipirma dahil hindi dapat siya third member. Dahil kung isa lang naman yung nawala, they can proceed. Kasi they can proceed, dalawa lang sila. Hindi po pipirma. Yung pinag-assist lang naman siya. Hindi naman talaga siya third member. No, pinag-assist lang naman siya. So pwede na po yung walang pipirma ang third member? Yes, kasi may majority ng members. Nandun si chairman, nandun si porter. So pwede na po yun. Inonote lamang po yan sa minutes bakit dadalawa yung pumirma. Kasi nga, nagkasakit or nahilo si third member. Basta nakanote yan sa minutes, wala naman pong problema dyan. Sir, gusto ko lang i-share yung nangyari sa amin last election ng Bongbong Levy, Vice President po. Ako po isa umupo sa transmission at saka isa pong taga-STI train, taga-STI po. Nung kami po ay nag-transmit sa province, nakalagay naman po doon, transmitted na. Pagdating po sa province, wala po yung amin na i-transmit. Kaya naipatawag po kami sa Manila. Pagdating po na nandoon naman po yung amin na i-transmit. Paano po yun nangyari? Kaya po na wala sa province. Sige po. Ay, isa pong maganda nga ngayon, ang sinasabi natin. Dati po, iisa lang kasi yung server. No? So malamang, na-transmit sa national, hindi na iba to dun sa local. Ngayon po, ang sabi natin, 7 yung servers natin. So makikita po natin din dun yung status. Whether or not na-transmit siya. And pwede po tayo, may option si Electoral Board doon sa ACM to retransmit yung election results sa kahit saan dun sa 7 servers natin. Kapag may problema po, ang mahalaga rin nga po, dun sa ating pong canvassing area, kapag hindi pa nila nare-receive, pwede pong dalhin yung mismo machine para po yung tinatawag natin na manual upload. It's either kapag mahina yung signal, pwedeng doon na-listen. Hindi na kailangan kunin yung USB. Or yung USB, kukunin from the machine, isasaksak doon po sa canvassing machine po namin, sa canvassing center. Lahat po ng iyan ay dapat witnessed ninyo po at saka ng mga watchers. Thank you po. Okay na. Sir, sandali lang. So, ang ginawa po dito, pinilas, as in pilas. So, natanggal. So, kung mapapansin po,
nawala yung isang timing mark. So, check lang po natin kung tatanggapin siya or hindi. So verifying the ballot, so ito po yung lalabas. Since may punit po yung timing marks, hindi siya tatanggapin. Hindi na pwedeng bumoto. Kasi sarili po. Yes, sir. Ilan na lang po yung nasa likod dito? Yeah. So, after this, sir, yung dalawa, and then we'll end na po kasi para lumampas na po tayo sa time. Sige po. Good morning po, Attorney. Good morning po sa lahat. Ito po ay ma-share ko lang kasi kami po maraming na-experience na rin na hindi nabibigyan ng election return. Hindi po alam ng mga teacher na magbibigay sa PPCRB. So, ang ginawa po namin nito lately, una-una po as coordinator, nakipag-usap po kami doon sa principal ng school ahead of time. So nag-request po kami kung possible na magkaroon ng meeting po sa mga teachers para po magpakilala yung PPCRB. So that time po, na-eliminate po yung kung hindi magbibigay ng election return at saka po yung panggigipit ng mga teacher minsan na hindi po ibinibigay agad dahil ang gusto nila sabay sa kanila na aalis doon sa sa polling place yung mga teacher at saka yung mga watcher. Although ito po ay responsibility ng PPCRB, unlike doon sa mga watcher ng kandidato or parties na pag nakuha nila yung election return nila, umaalis na. So, para po maging maganda yung communication, yung samahan ng mga teacher at saka po ng PPCRB, ina-approach po namin ng mas maaga yung alam po ng principal. During election day, principal po muna yung ina-approach namin. Then pagpapakilala po doon sa mga nakaupo doon sa election ay dapat yun po yung unang-unang nagagawa para po maiwasan natin yung hindi tayo nabibigyan ng election return. So baka po mag-materialize din sa inyo yung idea Yes, sir. Thank you po. Magandang practice po natin yan. Although maaari po pwede i-tweak natin ng konti. Unahin po natin makipag-coordinate sa election officer dahil po hindi lahat ng principal ay nagsiserve, hindi lagi na principal ang nagsiserve na yung tinatawag natin na DESO. No? Usually sila. Pero minsan may mga principal na na hindi sila yung na-appoint as DESO. So hingin po natin kay election officer sino yung DESO, kanino kami makakapag-coordinate. Or baka pwede naman na si election officer magkakasama yung DepEd at saka PPCRB. Maaari rin po yung also, yes. So, makipag-coordinate po tayo sa ating local election officer. And also, yung concern po natin again dun sa resibo. Hindi na magkakamali yung EP kasi nakasulat na doon, copy for PPCRB. Thank you po. Thank you. Magandang umaga po, Attorney. Clarification lang po. Ako po ang itinalagang PPCRB coordinator ng aming parokya. Kaya lang, ngayon po ako ay barangay treasurer ng aming barangay. So, hindi ka magkaroon ng conflict. Maaari po magkaroon ng conflict, ma'am. So, para maiwasan po natin, pinagbabawal po kasi ang barangay doon sa lugar. So, baka
maaari po baka pwede ipasa natin. Kaya nga po. So, pwede po ba naman ako mag-stay lang sa parokya? Ako lamang monitor sa kanila. Pero hindi ako po iikot sa mga barangay na nasasakupan. Okay lang pong umikot sa barangay, wag lamang doon sa school. Para lang maiwasan natin, baka kasi may issue pa kayo. Tumutulong na nga lang, may issue pa. Nakakasuhan pa. Opo. Okay So, po. yan lang po, ma'am. Salamat po. Then last po natin, Isa pong makadiyos, makarisal at makasanawang bautistang pagbati sa inyong lahat. Ako po si Jan Almeda mula sa bayan ng Bayani, ang lungsod ng Calamba. Ako po ang PPC Secretary ng Parokya ng San Juan Bautista. So I want to first, we really appreciate, most of all, our parish. We really appreciate your lecture to us, Attorney Delmo. Alam po namin na kayo ay kababayan namin sa Calamba dahil kayo po ang aming election officers din ngayon. So, we really appreciate that. Yung po mga makabagong paraan ng paggamit ng ating machine, we really appreciate. Gusto po sana namin, sir, na mas padalikin pa yung ating training and seminars. Because what we experience since from the presidential election, barangay election, and now, this is the third time that we will act as PPCRB. Ang laging nangyayari is nagkakaroon ng conflict between the teachers and the PPCRB. Most especially, lahat ng concern, the election return. Ayaw ibibigay, hintayin munang matapos ang gagawin nila, tsaka ibibigay. Nakakabalik sa amin ang aming mga volunteers, 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock ng umaga. Bakit nagkaganon? Ayaw ibigay, tatapusin muna nila lahat ng ginawa. Tungkol sa aking area, sa poblasyon area, nakukuha po agad ang election return. Just because yung pong mga naupong election officers, most of them are my former student sa college na naupo na po bilang election officers. Ako po nakukuha. Pero yung hindi ko po mga naging estudyante, hindi ko namin makuha yun. Alas 3, alas 2. Now, one of the concerns of my student na nasa DepEd at sisigundahan ko na rin po ang request ng aming coordinator sa Calamba, si brother, yun nagsabi. Sana magkaroon ng meeting. Kasi po, sabi ng aking estudyante, yung training nyo, sir, iba sa training namin. Hindi namin alam yung guidelines na sinabi sa inyo na ito ang gagawin ng PPCRB. Dahil iba po sa amin. Kaya minsan nagkakabangka tayo. Dahil hindi tayo tugma. Nire-request po sana namin na sana po, most especially sir sa Calamba, magkaroon tayo ng isang upuan doon, together with the DepEd, together with the PPCRB of the City of Calamba, para maiwasan yung conflict na gano'n. Dahil sila po ay may mandato, yung mga nakaupo sa election, may mandato rin po kami. So para po maiwasan yung nagiging problema. Meron pa pong pagkakataon na umabot na sa nag-serve ng challenge o protest yung mga member namin ng PPCRB, especially to the election officers. Kasi lahat kita nila, tumanggap ng pagkain sa kandidato, pinaburan yung isang watcher, pabor doon sa isang watcher. So lahat po yung nakikita ng PPCRB. So nag-challenge o protest po. Eventually sir, kami naman po natulong lang. Most especially sa parokya ng San Juan, 3 consecutive Sundays before election, we conduct voters assistance test. Dahil meron po kami kopya ng voters list. 3 linggo po namin ginagawa yun. From first mass, 5 a.m. up to 8 p.m. ng gabi, pinakaupo po kami doon. Kaya po, ginagawa po namin yung duty. Pagdating lang po sa presinto, ayaw naman namin na magkaroon na ng problema because we want to work with the election officers harmoniously. Kaya po, nakikipit na rin po ako sa inyo, although it was being also requested to the mayor, to the chief of police, to our chief of police, to conduct a meeting so that we could work harmoniously. Isa naman po gusto natin, magkaroon ng isang malinis, patas at mapayapang eleksyon. Muli po, maraming salamat po. Thank you, sir. Thank you, sir.
Siguro sir, gawin natin to, magkaroon tayo ng separate na meeting kung kailan natin to i-set, preferably mas malapit sa election. I-sync lang natin po yung schedules natin kasi medyo, sa totoo lamang po, loaded din po ang schedule namin sa Comelec. I-sync po natin yung, kung maaari po, napuntahan nyo kami sa opisina this week. And then, pag-usapan po natin kung anong pinakamagandang schedule natin. Thank you po, Attorney. Salamat. Actually po, Attorney, ako po dapat ang kasama niyo sa Obrang Baklas. Ito, kauwi ko lang po, meron po akong pinadalang representative. So Yes. sorry po, ito po mga darating na ay makikita niyo na po ako. Salamat po. Galing overseas si sir. Last, at last. Tatlo na yung last natin, ha? Hello po. Attorney, yung akin po concern po ulit about sa ACM. Continuation po. Kasi, di ba sabi niyo po kanina, pag nasira si ACM, kayo lang po na yung magpapalit ng ACM. Sabi niyo naka-record sa USB. What if dumating ang bagong ACM na pagsaksak niya, corrupted naman si USB? Anong gagawin? Uulitin ba lahat nung na-read? That is another option. No? That is another option. So, ang sinasabi natin, malabo siya mangyari. Wala mo mangyari. Pero kung mangyayari siya, ang pwede po natin gawin, meron po tayong option. Meron to re-zero ang tawag natin. Re-zero. Actually po, i-ano po natin to, i-insist po natin ito pag nakalimutan during final testing and sealing. Di ba po iti-test natin kung gumagana? Kailangan, during final testing and sealing, kailangan i-re-zero yung machine. Kasi yung gagamitin po nating balota doon is the exact same ballot na gagamitin natin on election day. Ibig sabihin yung pangalan ng mga kandidato natin locally, yun na talaga ang nakalagay sa final testing and sealing. So kung hindi siya ma-re-zero, mabibilang yung boto during final testing and sealing. Ngayon po, another contingency, pag nagkaroon ng problema, medyo hassle lang po talaga, i-re-zero si machine, iba-batch feed, kung 900 yan, kung 500 yan, i-feed isa-isa. And gaya po na nakita ninyo, isa po ito sa pinakamarami naming ACM demo na pinakamaraming bumoto. So 82, kakatapos-tapos lang natin. No. So yun sir. And last na, may isa po dito. Yes, final na sir. Hello, Bernie. Doon po sa follow-up lang doon sa kaninang muling na gano'n, yung mga may confusion. Pwede po ba na on the election day, meron kami pinangahawakan ng aming Comelec na parang guidelines, pati yung election return, para pag meron kaming kinokontest, put on black and white, na hindi na nila pwedeng itanggi, iba ang training nyo sa training namin. Pero kung meron kaming gano'n, ito po nakalagay sa mga guidelines ng manual ng Comelec na ito po yung dapat. Kailangan namin makakuha rin ng mga election return. Pangalawa na lang po, yung election return kasi po sa amin, bagong parokya kami, nahihirapan po kami kumuha ng volunteer isang PPCRB sa isang presinto. So minsan nagkakaroon ng 2 presinto, isang PPCRB ang ngasi namin dahil kakulangan. Pagdating sa pangalawang presinto, na-seal na po yung election return doon sa kanilang yung basta may sinisil sila hindi nila makuha. So pwede po ba, possible po ba na yung election board, bago niya i-seal, mapicturean? Tapos, makahingi pa rin kami kahit picture ng PPCRB na na-seal na sa loob yung election return. So, wala naman po tayong contention doon. Halimbawa nga kung iisa lang yung volunteer kasi natin, meron sa iba. Ngayon po, sasabihin naman nila yan PPCRB, nasa na PPCRB, wala. Okay, so wala. Pero meron din po tayong another copy ng election return ang nakasulat po doon for posting in the classroom.
So kung hindi man yung PPCRB copy ang sa inyo, yung nakapost sa classroom, pwede niyo pong picture. So wala naman pong problema. Pareho lang naman po. Okay? Yun lang ba? Meron po ba? Yung sa guidelines po, sa totoo lamang po, available po lahat yan online. No? Pag chinek po natin ang COMELEC website, i-click po natin 2025 elections, resolutions, general instruction. Pag tinignan po natin yung general instruction, yun lamang din po ang inaaral namin, yun lang din po ang ginagawa namin PowerPoint, at yun lamang din ang itinuturo namin sa electoral board. So kung meron kayong, kung ma-access ninyo yun, which is ma-access nyo naman, basta meron kayong internet, baka nga kung magaling kayong magbasa, baka mas magaling pa kayo sa electoral board dahil yung mismong source ang babasahin ninyo. So lahat po ng resolusyon ng COMELEC, uploaded po yan online. Again, comelec.gov.ph, click po natin yung 2025 elections, click po natin yung resolutions. Lahat po ng resolution, nandyan po. Kung gusto niyo po yung procedure, hanapin niyo yung nakasulat General Instructions for the Electoral Board. So, nandun po yan. Bali, optional lang po. Pwede kami mag-print on our own. Yes? Pero doon po sa electoral board officer during the election, required rin po ba sila na may ganon? Kasi hindi naman po lahat ng area may internet or pwede nyo i-browse. Yes, yes. Ano po yan? During training po, sinasabihan na po natin yan. Ito yung kopya. This is from this resolution. Ma-access nyo yan online. No? Pero syempre, para mas madali, ginawa na namin ng presentation sa kanila. Yan. So, saka lamang po magkakaroon ng training para mas digested na yung instructions. So, all in all, available po yan lahat online. Hindi po sinisikreto yan. Kahit sino pong may access sa internet, pwede pong kunin yung guidelines. Okay? Sir, pasensya na po. Medyo double yata yung estimate po natin ng oras. Pero nakakatuwa naman po. Very engaging po ang PPCRB. Also, nakakatuwa na marami po ang nagboto. So, again po, yung kung nasa Kalamba ay expect po na magkita tayo, preferably on Monday, sir. Para, meron kasing ibang schedule tayo. Can I ask, sir, for a photo opportunity, magkakasama tayo? Kevin Call on PPCRB our group. Father Miguel. Sir, hindi ko na pala siya napakita yung Sige. Dahil sa busog tayong lahat pa, mamaya-maya konti pa tayo magla-lunch. Okay lang ha? And then, to save time also, actually, nagulat ako doon sa mga questions ninyo eh. Karamihan ng questions niyo yan din yung mga pag-uusapan natin mamayang hapon. Pero mabuti na rin yun para yung mismong taga-COMELEC Laguna, specifically yung iwan ng Calamba City, ang sumasagot na. Para at least kung ulit ko man yan mamaya, okay na. Klaro-klaro na sa inyo. Diba? So, yeah. Thank you so much, Attorney Mark.
So, naiintindihan na po ninyo, ano po? So, bilang pasasalamat po, tanggapin po ninyo ang aming kaunting na kayanan. Let me read the Certificate of Appreciation. The Roman Catholic Bishop of San Pablo and Region, Paris Pastoral Council for Responsible Voting. Certificate of Appreciation as key speaker on our PPCRV General Assembly and training of coordinators and volunteers to Attorney Mark Nicolai Delmo for his worthy presentation on developing the new ACM machine, given this 22nd day of February 2025 at the Liceo de San Pablo Gymnasium, San Pablo City. Signature by Reverend Father John Lino L. Calampiano, Diocesan PPCRB Priest Coordinator, and Diocesan PPCRB Lay Coordinator, Dr. Maria Elisa B. San Benaventura. To hand the certificate, Reverend Christian. Ito po ang token from San Pablo. Hello. Muli, maraming salamat po, Attorney Mark Nicolai Delmo. Napakarami po namin natutunan sa inyong talk ngayong araw na ito. So, dadako na po tayo sa susunod. Regarding sa concern kanina na yung coordination ng PPCRV coordinator ng municipal coordinator sa COMELEC office. Meron po kami kinuhanan namin yung offices. So mamaya po kukunin namin kung sinong coordinator ang nakikipag-coordinate sa bawat munisipyo. Kasi sa isang COMELEC office, marami pong parishes. Hindi po lahat ng coordinator makikipag-coordinate sa kanila. Isa lang po ang makikipag-coordinate na coordinator para po hindi magulo. Tapos yun po ang magiging contact dun sa COMELEC office. Ano po, meron tayong 31 dito na nakalista. So mamaya po, i-identify natin kung sino sa inyo ang point person sa bawat isang COMELEC office, and then kayo na po ang kukuha ng coordinator na makakatulong nyo or parish volunteer nyo na kasi pupunta kayo doon para pumirma sa EDPCL. So iyon po medyo matagal na proseso, kailangan nyo talaga ng katulong. So bibigyan po namin ng appointment letter ang coordinator na makikipag-coordinate direct. Siya lang ang nakikipag-usap sa election officer. And then, bibigyan din namin ng appointment letter yung makakasama niyang, gusto niyang mga kasamang coordinators or volunteer. Ano po, lalapit mamaya kay Rep.
Again, for our next speaker, I would like to call on Dr. Arwin Serrano,